Smash 115 ba yung motor mo mga boss na may model na ganito, yung may star, tapos pumapalya? Ang nangyari mga boss, pinalinis mo na sa ibang mekaniko, tapos ganun pa rin ano, pumapalya pa rin dahil mga boss, diaphragm yung carburetor nitong Smash na to. So ito yung nag-iisang diaphragm na Smash ano, yung may star na sticker. Siya yung karaniwang pumapalya. Okay mga boss, ito yung nag-iisang diaphragm na Smash no. Ang nangyayari kasi pag diaphragm mga boss, nakaangat na yung throttle mo, yung pinakang ano nito, yung pinakang goma nakababa pa rin, kaya hindi sila nagsasabay. Kaya ang gagawin natin mga boss, i-convert natin siya ng ibang carburetor ano, yung hindi na diaphragm. So meron tayong ibang carburetor na gagamitin. Pang ano to, XRM 125 mga boss yung gagamitin natin ano, para mas maganda yung supply ng gas. Ito yung stock na carburetor ng Smash 115 na edition ng Star mga boss ano. So diaphragm siya. Pag sinabing yung diaphragm mga boss, hangin yung nagpapaangat nung kanyang bungbong. So yung piston niya ano, hangin yung nagpapaangat. So ito naman yung ating pangkaraniwang carburetor no. Bali cable yung nagpapaangat dito. So ito yung lalagay natin. Pang XRM 125. Ayan. Meron siyang ganito. So papakita ko mga boss kung ano yung diaphragm no. Babaklasin ko to. Okay mga boss, so ito yung diaphragm type na carburetor no, D-type. Andito yung cable niya no. Yan. Ngayon, ito yung cable ng throttle. Pag inangat mo yan, mayroon siyang valve dito sa malapit sa cylinder head no. Pero nananatiling sarado yung kanyang piston no. Bali hangin yung magpapaangat dito. Pag may pumasok na hangin dito, itutulak ng hangin yung diaphragm. Ngayon ang nangyayari, naka-throttle ka na, yung diaphragm hindi pa umaangat, kaya sa palyado no. Hindi sila nagsasabay, kaya pumapalya yung mga diaphragm, lalo na pag may problema na yung goma na to mga boss. Ito yung diaphragm na sinasabi nila. Pag nagka-problema to mga boss, hindi na magsasabay yung throttle mo sa pag-angat ng diaphragm. Kahit throttle ka ng throttle, yung diaphragm hindi siya angat, kaya pumapalya ng mga boss. Ngayon pag nasira na to, magpapalit ka ng diaphragm. Wala naman nabibilan nito sa Suzuki. Ngayon o-order ka, matagal pa siyang dumating, halos isang buwan ganun. May mga replacement na nabibili pero hindi mo rin maaasahan, di ba? So ang gagawin na lang natin mga boss, eto, magko-convert tayo ng ibang carburetor ano. So pang XRM 125 to. Eto mga boss, walang diaphragm. Dito nakakabit yung cable. So pag inangat mo yung throttle, aangat yung piston nya. So walang delay na magaganap ano. So hindi siya papalya. Ito yung kakabit natin ngayon. Ayun mga boss, dahil ito yung gagamitin natin, itong part na to, puputulin natin ng 1 inch no, mula dito sa ibabaw. Mula dito sa ibabaw puputulin natin ng 1 inch, kasi ito yung gagamitin natin mga boss no. Itong part na to puputulin natin para sasalpak siya dito no. Yan. So ganyan yung mangyayari. Putulin natin dito ng grinder mga. Naputol na natin mga boss ng 1 inch yung manifold ng badya. So 1 inch to mula sa dito. Yan. Sunod natin gagawin mga boss is itutornilyo natin siya dito sa may carburetor no. So ganyan yung magiging itsura, para masalpak natin doon sa may goma. Okay.
Sunod natin gagawin ay palilitin natin yung dulo ng cable para mailagay natin yung piston ng carburetor ng XRM125. Okay mga boss, ganito yung itsura ng carburetor nung nalagyan natin ng pinutol ng manifold ng Badiano. So ito yung purpose nyan, sasalpak mo siya dyan, then higpitan mo gamit yung ito clamp, no? So papalitan na natin to mga boss, yung stock, kasi may hangganan to. Kailangan yung habang pinipihit mo yung nut, umihigpit siya para maipit niya mabuti yung manifold na lalagay natin ng mga boss. Pagkatapos ay hinugot natin yung tubo na to dito sa takip, kasi pag nilagay natin yung cable, pag nakalagay yung tubo, maiksi na siya, no? So ito lang siya, dapat tinanggal natin tong tubo gamit lang yung plies mga boss. Na ganyan siya dati. Ganito siya dati mga boss. So tinanggal natin to para humaba yung cable, ano. Ngayon mga boss, pwede rin kayong bumili ng bagong cable, gamit kayo ng ibang cable, no? Pwede rin yung yan, yung ibang cable na pang XRM125. Pero dahil ito na nga, ito lang din yung gagamitin ko para makatipid yung may-ari. So ang ginawa ko, tinanggal ko na nga yung dulo ng bagong carburetor, no? Kasi sasalpak ko na lang siya dito. Yan. Papalitin ko muna tong dulo ng cable. Ay mga boss, dahil binawasan natin yung cable na, yung dulo ng cable, so salpak na siya ngayon dito sa ating piston, no? Yan, lalagay na natin doon. So eto mga boss, naikabit na natin yung ating XRM125 na carburetor sa ating Ishmash na Star Edition, ano? Pinalitan natin ng carburetor kasi diaphragm siya. Okay mga boss, wala siyang palya, no? Kahit bilisan mo yung throttle. Yan. Yan mga boss, wala siyang palya. So mga boss, naubos ko na isa.